Mapagpalang gabi po sa ating lahat at atin po muling pag-aaralan ang ating evening devotional nasa Conflict and Courage October 13 entitled As the Wind Blows. So samahan niyo po ako na atin po itong pag-aralan. Sabi sa ating key text sa John 3 verse 5, Jesus answered, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." So dito makikita natin, ito yung sinasabi ni Jesus na hindi sapat ang pisikal na kapanganakan lamang para makapasok sa kaharian ng Diyos. So kailangang ipanganak muli sa dalawang paraan, sa pamamagitan ng tubig at sa Espiritu. Yung bautismo mga kapatid, as we know na everyday naman po tayo nababaptize ng Spirit. Kasi nga 'di ba, araw-araw may pagbabago po yung tao. So ito po yung ninanais ng Panginoon, bawat isa sa atin para makapasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan tayong magsisi at magpabautismo, muling ipanganak sa Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtanggap sa banal na Espiritu. Nicodemus was astonished as well as indignant at these words. He regarded himself as not only an intellectual but a pious and religious man. He could not harmonize this doctrine of conversion with his understanding of what constituted religion. He could not explain to his own satisfaction the science of conversion, but Jesus showed him by a figure that it could not be explained by any of his precise methods. So, dito yung situation po ni Nicodemo. Ang kaligtasan ay nakabase sa pagsunod sa kautusan. Ito po yung ay para kay Nicodemo. Ang kaligtasan ay nakabase sa pagsunod sa kautusan, mga ritual at tradisyon ng relihiyon. At napapansin natin dito sa ating napag-aralan na namangha po talaga si Nicodemo at sa parehong pagkakataon ay nainis sa mga salitang iyon ni Jesus. So inakala niya na ang kanyang karunungan at pagiging makadiyos ay sapat na upang siya ay maging kalugod-lugod sa Diyos. So minsan ito din yung nasa isip natin. We know na we are not worthy. But if we are looking only in ourselves, talagang makikita natin na sa sarili natin na sapat na tayo. But if we are searching the scripture talagang, and we are looking unto Christ, makikita natin na we are not worthy talaga. So, nung nalaman ni Nicodemo ang kanyang sarili na hindi talaga siya karapat-dapat, hindi niya maipaliwanag sa abot ng kanyang kaalaman kung paano nangyari ang pagbabagong ito, yung conversion talaga sa kanya ng banal na espiritu o yung pagbabalik loob niya. Ipinakita po ni Jesus sa pamamagitan ng isang halimbawa o isang parable na ang espiritual na pagbabago ay hindi kayang ipaliwanag sa logical o scientificong paraan, tulad ng hangin. So dito po, kinakahulugan ang banal na espiritu po ay parang hangin. Hindi ito nakikita, ngunit nararamdaman ang epekto. Gayon din ang gawa ng espiritu sa bawat puso ng tao. Jesus pointed out to him the fact that he could not see the wind, yet he could discern its action. He might never be able to explain the process of conversion, but he would be able to discern its effect. He heard the sound of the wind which bloweth where it listeth, and he could see the result of its action. The operating agency was not revealed to view. No human reasoning of the most learned man can define the operations of the Holy Spirit upon human minds and characters. Yet they can see the effects upon the life and action. So dito itinuturo po talaga ni Kristo tungkol sa espiritu ng katotohanan na ang gawa ng banal na espiritu ay misteryoso, ngunit makapangyarihan. Gaya ng paggawa ng pagkilos ng hangin, ay hindi po natin nakikita ang hangin, ngunit nararamdaman po natin ang kanyang kilos. Ganun din po ang banal na espiritu na makikita natin through the action ng tao. At hindi tayo magsasabi na nabago ba siya o hindi, dahil ang banal na espiritu po ang nakakaalam na siyang ibinigay sa atin ng Panginoon para tayo ay talagang totally na magbago tungo sa kaligtasan. So ito po yung hindi kayang ipaliwanag ng mga lohiya, ng mga agham o teolohiya, ngunit nakikita sa bunga na ang pagbabago sa buhay ng tao.
Yun na nga, sabi nga, di ba, katulad ng hangin, hindi natin ito nakikita, hindi natin ito lubos na mauunawaan. Ngunit naririnig natin ito at nakikita ang epekto nito. So, nawa makipag-cooperate po tayo sa kilos ng banal na espiritu o sa kilos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu sa bawat puso ng tao. Hindi ito palaging emotional o dramatiko, ngunit makikita talaga ang bunga. Isang pusong nagsisisi, lumalakad sa katwiran at nauuhaw sa katotohanan. Kaya kapag nalaman o sa sarili natin ay tayong uhaw na uhaw sa katotohanan ng Panginoon, ay talagang dito po ay kinikilos tayo ng kanyang banal na espiritu. He was not willing to admit truth because he could not understand all that was connected with the operation of the power of God, and yet he accepted the facts of nature, although he could not explain or even comprehend them. Like other men of all ages, he was looking to forms and precise ceremonies as more essential to religion than the deep movings of the Spirit of God. So dito makikita natin na ang pagnanais talaga ni Nicodemo ay talagang na makitang patunay at intelektual na pag-unawa bago tanggapin ang katotohanan mula sa Diyos. Ngunit sa kabila ng hindi natin lubos na pagkaunawa sa mga espiritual na bagay, hinahamon tayo ng Diyos na magtiwala at manampalataya gaya ng pagtanggap natin sa mga likas na bagay na hindi rin natin ganap na nauunawaan. So, hindi man natin ganap na naunawaan ang katotohanan o yung mga pangyayari sa buhay natin, tayo po ay ninanais ng Panginoon na magtiwala tayo sa kanyang kilos, sa kanyang paggalaw, sa kanyang paggawa sa buhay natin. Na kahit na hindi natin nakikita yung resulta, at least nagtiwala tayo sa kanya. So, makikita din natin sa ating nabasa na hindi nakita ni Nicodemo o hindi siya handang tanggapin ang katotohanan dahil hindi niya lubos na maunawaan ang lahat ng kaugnay sa pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Gayunman, tinatanggap naman niya ang mga katotohanan sa kalikasan kahit hindi niya ito maipaliwanag o maunawaan. Kaya sa ating buhay ngayon, ay magtiwala po tayo sa Panginoon dahil hindi po natin hawak ang bukas, hindi natin hawak ang pagbabago ng tao, kahit mismo sa ating mga sarili. We may have flattered ourselves as did Nicodemus that our life has been upright, that our moral character is correct, and think that we need not humble the heart before God, like the common sinner. But when the light from Christ shines into our souls, we shall see how impure we are. We shall discern the selfishness of motive, the enmity against God, and has defiled every act of life. Minsan, nagiging kagaya tayo o maaari tayong maging kagaya ni Nicodemo na minamataas natin yung ating mga sarili na we are worthy na tama na yung ginagawa natin dahil lahat ng mga iniisip natin ay tama na sa ating sarili. Ngunit, kapag kayo yung nakikita sa sarili natin na nagtitiwala tayo sa ating mga sariling kaunawaan, hindi natin makikita yung mga depekto ng karakter natin. Mas lalo tayong tinutukso ng kaaway na huwag magtiwala sa Panginoon. At hindi na tayo makakapag-isip na mapagpakumbaba sa kanyang harapan, like the common sinner. But sabi diyan na kung ang katotohanan, ang liwanag ni Kristo ay sumagana, lumiwanag sa ating mga kaluluwa, mas clear po nating makikita na kung gaano tayo kadumi sa kanyang harapan. Na madi-discern natin na napaka-selfish pala natin. Na akala natin na bago na ako, akala ko ganito na yung ugali ko, maganda na yung ugali ko. But if we are looking unto Christ, makikita pa natin yung mga defect of character natin na dapat nating baguhin habang tayo ay binabago ng banal na espiritu. Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa na mababago tayo. I-mindset natin na ang Panginoon ay handang tumulong sa bawat kahinaan natin in every act of life. Then we shall know that our own righteousness is indeed as filthy rags, and that the blood of Christ alone can cleanse us from the defilement of sin and renew our hearts in His own likeness. Napakaganda po kapag patuloy nating minamasdan ang kaluwalhatian ng ating Panginoon, makikita natin na ang ating mga
sariling katwiran ay gaya talaga ng maduming basahan. At ang tanging makakagamot nito ang dugo ni Kristo lamang, ang makakalinis sa lahat ng ating mga kadumihan dahil sa kasalanan. At hindi lang tayo patatawarin ng Panginoon, kundi Kanya din po tayong babaguhin gaya ng Kanyang wangis. Tandaan natin, ito na lamang po ang hinihintay ng buong langit at siya po ay talagang darating. Na kung once na ang karakter ni Christ ay ma-reflect na sa Kanyang bayan, hindi na po magtatagal, ay darating na po siya. Kaya nawa sa ating pag-aaral, sa ating devotional, kilusin nawa tayo ng banal na Espiritu at huwag po nating hayaan na ang ating mga sarili ay magtiwala sa ating mga karunungan, sa ating mga sariling karunungan. Gaya ng pagkilos ng hangin na hindi man natin nakikita ang hangin, ngunit nararamdaman natin, ganun din ang banal na Espiritu na kailangan nating panghawakan ang Kanyang pangako at kailangan tayong makipag-cooperate sa kilos sa ating mga puso. Dahil tayo ay mahihina, makasalanan, at nangangailangan ng tagapagligtas, which is si Kristo. Na kung tanggapin natin siya, mas nalalo nating makikita na tayo ay madumi at hindi kaaya-aya sa Kanyang harapan. Kaya sa devotional na ito, nawa atin pong ma-realize na tayo po ay talagang makasalanan, na marami pa po tayong dapat baguhin bago tayo makapasok sa kaharian ng langit. Kaya dito pa lang sa lupa, maging little heaven na po ito sa atin. Upang sa langit ay masanay na po tayo na kung ano yung buhay natin sa langit, mga kapatid. Kaya muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig at purihin ang Panginoon. God bless sa ating lahat.